ko ma-imagine mga kapatid kung paano mabuhay kasi sa ibang bansa. Minsan iniisip namin, siguro madali yung buhay doon kasi maganda yung environment. Later on, sa mga experiences ka namin sa bus, sa train, na-realize namin na yung culture talaga siya yung pinakamalaking suliranin sa buhay eklesiya. Amen. Kahit kapatid pa nga minsan, kapag talaga may kultura na parang parang barrier sa gitna ninyo, it is really difficult also to enjoy. Amen. Kaya kung sa Pilipinas ka, kahit sa ibang locality ka lang, kasi kapwa mo Pilipino, ngiti ka lang, ngiti lang siya, nagkitian kayo, parang okay na kayo, masaya na kayo. Pero dito, minsan, dahil yung kultura naman, baka yung kultura nila, hindi sila palang ngiti, tapos ma-offend ka. Yung kultura nila, very straightforward and very frank. And then, ikaw naman, sensitive ka, ma-offend ka na naman. Mag-attend ka ng meeting, hindi ka pinansin ng isang kapatid, ginitian mo, hindi ka ginitian, ayaw mo na umattend sa sila. So, culture really can affect our enjoyment, especially if you're not on a very familiar place. Amen. But na-enjoy ko dito na we should not think that our Christ is small. We should not even have the slightest idea na huwag umaten ng pagpupulong. Kasi nagustuhan ko yung sabi dito na yung faith mo, maaaring para sa'yo, akala mo ikaw lang yung nag-enjoy, pero nagiging encouragement ka pala ng ibang mga kapatid na nakakakita sa'yo. Amen. Na naghihirap ka, pero umaten ka pa rin. And then the other saints, they might experience the same thing. Pero dahil nakikita ka nila na umaten pa ng pagpupulong, napapalakas sila. Amen. I will just share yung na-enjoy ko nung makaraan mga kapatid about sa sisters training siya. And it is about the pattern of Mary the Magdalene. Amen. Sabi doon, the most wonderful thing in the church life is that the presence of love makes everything easy. Amen. Si Mary the Magdalene, nung resurrection ni Lord Jesus, pumunta siya doon sa libingan. Nandoon yung dalawang disciple. And then, nakita niya, pagbukas nung tomb, wala na yung bato. Pagpunta niya, nakita niya, wala na doon yung Panginoon. Ang nakita niya na lang yung naka-fold na cloth. Then, umiyak siya, tumakbo siya doon, sabi niya, wala na yung Panginoon. And then yung mga brothers, pumunta sila. Yung dalawang brothers, pumunta sila, sumilip sila. Wala na nga. So, nag-resurrect na. And then they went away. Umuwi sila sa bahay nila. That is, before that, nag-reveal yung Panginoon about the revelation about the resurrection. And then when the brothers saw that wala na si Lord Jesus, they confirmed the Lord resurrected. Pero si Mary, wala siyang pakaalam. Hindi niya alam yung resurrection. Wala siyang pakaalam doon. Ang gusto niya lang, makita niya lang yung Panginoon. That's why, nung nandoon siya, hindi siya pumayag. Umiyak siya. Umiyak siya na umiyak. Gusto niya makita yung Panginoon. Umuwi na yung iba, pero siya nagpaiwan siya. Because he wants to see the Lord. Amen. And then, because he is so eager, the Lord has no choice but to show himself to Mary. And then, napumunta siya doon, nakita niya, na pagtumalan niyang, dahil ang attention niya, sabi niya, where have you seen him? Where have you laid him? Yun yung sinabi niya. Para sa kanya, yung him, naging isa lang. Wala siyang binanggit na pangalan, pero para sa kanya, yung siya niya ay naging isa lang. Nung sinabi niyang nasaan siya, alam niya sa puso niya, itutukoy niya ay si Jesus. Napagkamalan niya, gardener si Lord Jesus. And then sinabi niya, tinawag niyang Mary. Bila sabi niya, Rabboni. Amen. Nung time na yun, sabi niya doon, di ba, where have you laid him? Tell me where you have laid him and I will carry him away. Sabi ng brother na nag-speak, tignan mo si Mary kung gaano siya ka-foolish. Sabi niya, saan niyo siya dinala? Sabihin niyo sa akin, kukunin ko siya. Isipin mo, nag-iisa lang si Mary, sister pa siya. Tapos bibigkatin niya yung bangkay. Gusto niya kunin si Lord Jesus, ibangkay yun. Tapos si sister siya, nag-iisa lang siya. Pero sabi niya, saan niyo siya dinala? Sabihin niyo, kukunin ko siya. Amen. That kind of picture daw is a picture of the sisters' hearts of loving the Lord. Amen. Sabi niyo sa outline, amen. Loving the Lord is the strength of the sister. Amen. We cannot do a lot of things. We cannot minister the word. We cannot even lead the meetings. But one thing we can do, we can love the Lord. Amen. 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 Love the Lord. Amen. Love the Lord. Umiyak na tuloy. I think that we cannot actually parang step forward, we cannot do anything without, kasi wala tayong brother,
kaya lang nandito. Meron Huwag mo dalawa, titigan sister. to, brother, sister. Huwag mo titigan to. Actually love the Lord. You can love the Lord privately and corporately. Corporately, we need to have a heart that longs to love the Lord. Medyo pagpunta natin sa ibang bansa, it might cost us two things actually. Two extremes is one thing, we might lose the church life. We might lose the enjoyment. We might have the feeling na, ay, nandito na ako, I am so free, I'm not shepherding, I'm not serving anymore. I can just attend or not attend. It's fine. I have an excuse. I am busy. Pagod ako. Nahihirapan na ako. May problema din ako. Pwede siguro mag-excuse kahit isang linggo lang. One thing naman din na pwede natin mapuntahan, we are so thirsty na maglulong tayo na kahit Monday pa lang, sana Lord's Day na. So that I can see the saints and I can enjoy you again. Amen. Praise the Lord. We cannot actually apprehend how difficult it is for you sisters, but keep loving the Lord. Amen. Yung nag-offer doon sa Gospels, yung dalawa, yung mayaman, binuhos niya ang dami niya pera, pinakita niya pa doon sa mga, nandun sa temple. Pero yung isang poor woman, yung widow, 2 coins lang yung kaya niyang ibigay doon sa yung kaya niyang i-offer. Hiyang-hiya siya. Pero sabi, in-honor siya ng Panginoon. Sabi ni Lord Jesus, siya yung mas nagbigay ng marami sa Panginoon. Amen. So we might have the feeling, Lord, ito lang talaga yung kaya kong ibigay sa'yo. Yung half day lang talaga yung kaya kong ibigay sa'yo. Amen. But if that is our best, and that is our all, if we will give that to the Lord, then we have given everything to Him. Huwag natin maliitin yung portion natin, mga kapatid. Amen. We need to keep loving the Lord. Amen. Pursue the Lord and love the Lord more. Amen. And yung pag-ibig natin sa Panginoon will encourage others to also love the Lord. Amen. If they saw you loving the Lord earnestly, they have no choice but to also love the one that you love. Until such time that they will have this personal experience of loving Him. And as we love the Lord, we will draw others to love Him together with us. Oh, si Yesu.